Naghahanda na nga kami para sa next adventure namin pamilya. Actually, napuntahan na namin previous yung lugar. Pero babalikan namin dahil nagagandahan kami sa lugar nito. At nandito na nga kami sa Arayat, Pampanga. Dito kami madalas mamamasyal. Pag bakante pala lahat kami ay pumupunta kami dito sa Arayat. At tingnan mo naman yung view. Nakakamangha at ang ganda talaga. Sino bang hindi babalik dito, di ba? Bukod sa makaka-relax ka na, ay pwede ka pang manghuli ng isda, tilapia. Actually, yung purpose namin ay bigyan ng time yung mga anak namin at makapamasyal sila kagaya nito. Importante yung makapagpahinga sila sa school, syempre na rin sa gadget, gaya ng mga cellphone, TV, para ma-restore naman ang kanilang mga mindset sa mga gadget at hindi sila makaisip ng mga negative vibes, di ba? Gusto ko syempre yung matutunan nila yung pagbalanse sa mga kanilang ginagawa. Kagaya nito, binibigyan ko sila ng time para mag-enjoy, mag-relax at maka-appreciate ng ganitong nature, di ba? So nakaka-positive vibes ang dating para sa akin at sa aking pamilya. Actually nga pala dito sana kami pupwesto. 200 to 300 lang yung bayad sa mga cottage na ganito. Pero yung pinili namin yung may kubo. Binigyan nga pala kami ng may-ari ng discount kaya babayaran namin sa cottage namin ay 600 pesos lang. So napakamura na. Maghapon ka na mag-e-enjoy dyan at mag-stay. So kararating lang namin pero nag-e-enjoy na sila. Ayan, nagduyan-duyan sila. At ito nga pala yung cottage na nakuha namin. May duyan siya sa loob, di ba? Enjoy. Tuwang-tuwa si Mrs. dahil nakatipid kami sa binayad namin. Ayun, no? Sa cottage na nakuha namin pala ay pwede kang magluto. Buti na lang nagdala kami ng mga baon namin at mga lulutuin. So ipapakita ko nga pala yung mga cottage na iba pa na sana dito dapat kami. Kaso okupado na. Kumbaga naka-reserve na pala. Actually dati masikip ito. Pero ngayon, pagbalik namin, tinambakan na siya. So, ang luwang-luwang ng lalakarin mo ngayon, ayan o. Dati, hanggang dyan yung tubig. Actually, itong mga plasda na to ay 4 na piraso. Malalawak sila at pwede kang magbangka-bangka dito. At syempre, watercraft bike na ginawa nila mismo. So, yan ang aking bunso. Nag-enjoy siya sa kanyang duyan, no? Dati kasi tubig pa yan eh. Pero ngayon tinambakan na. Kaya mas lalo siya nag-enjoy. Ayan na pala yung aming mga kakainin. Piniprepare na ni Mrs. At napakaganda talaga dito sa cottage namin. Pwede kang kumain, magluto, ang luwang, di ba? Ayos. Ayan pala yung ulam namin, mga hotdog. Meron din naman pork at iba pa, mga chichirya. So habang nagpe-prepare sila, kasama yung mga anak ko, ako naman ay nagpe-prepare din para sa aking fishing rod. Siyempre, gusto ko rin manghuli ng isda. Tilapia ang target natin eh. Luluto natin yan. Nga pala hindi naging effective yung paggawa ko dito sa aking rod. Nag-rent na lang pala ako ng kawayan na rod na 150. So ito lang. Pero okay lang. At least mag-enjoy ang aking anak at para makahuli siya. Habang binibidyo ko siya, nag-e-enjoy siya. Oh. Tawa-tawa pa yan. Makakahuli ng tilapia yan. Yan. Oh, sabi ko na, di ba? Nakahuli nga ng tilapia, oh. Laki. Yan ang mga klase ng isda na pwedeng iluto daw. Yan. So kikiluin yan habang padadamihin pa namin. Iyan mo, palapad yan. At ayan, sunod-sunod yung mga huli ni Carl. So tuwang-tuwa kami. Pati yung iba na nangangawil ay nag-e-enjoy. Ayan, no? Kasi nakikita nila siya na marami siya nahuhuli agad. Ayan, no? Tuwang-tuwa siya, di ba? Enjoy. Napakasaya pag nakikita mo yung mga batang ganito. Na-experience nila, di ba? Ako naman yung tagatanggal ng mga hook sa bibig ng isda kasi hindi niya kaya. May tibo o tinik yung isda. So yung iba palang nahuli ni Carl ay maliliit kaya binabalik namin sa plasdan. Dapat ganito lang kalalaki ang pwedeng kunin. So para makapanghuli muli ay binibigyan namin ng pamain yung hook. At syempre, nagtatapon din kami ng mga pagkain para lumapit yung mga isda. Sarap ng ganito mga bonding moment kasama yung mga anak. Bukod sa nag-e-enjoy ka pa, meron ka pang time sa mga anak mo. At the same time, natututo kayong dalawa, di ba? Kung nakikita nyo, tingnan nyo naman ang lawak ng palaisdaan. Mas pinili pala namin pumesto dito dahil nandito yung mga talbos ng kangkong. At alam namin dito sila namamahay sa paligid. Kaya laging nakakahuli si Carl ng mga malalaking isda. Dahil sa isa o dalawa na lang ang kulang para maging 1 kilo, ay nagutom na kami. Oras na pala. Alas 12 na pala. So kakain muna kami, babalikan namin ito. 1 kilo na. 1 kilo na dollar. So bumalik na nga kami sa cottage at kakain na muna. At ayan yung ulam namin na may kanin syempre. Kompleto yan. So bagong lahat ay nagdasal muna kami para magpasalamat. So napakasaya, di ba? Enjoy. Ito nga pala, may duyan pa pala ako. Enjoy. Sira yung pamingwit ko ah.
So napakasarap talaga pag kasama mo yung pamilya mo tapos kakain kayo ng sabay-sabay na ganito sa isang lugar na lagi niyong pinupuntahan. Buti na lang nag-prepare kami at nagbaon para makatipid syempre. Dahil wala naman dito mabibilhan ng mga pagkain. Meron lang sila dito mga soft drinks at tubig. Sarap, di ba? Ang maganda dito habang kumakain kami ay may view ka ng ganito. Makikita mo yung mapalaisdaan at yung bundok. Tapos sabayan pa ng fresh na hangin na pumapasok sa aming cottage. Enjoy talaga, di ba? Parang naka-aircon. Actually, yung baon namin pang samgyeopsal. Korean foods ba? Pero dito lang namin ginawa, niluto. Kaya kung ako sa inyo, mamasyal na kayo kagaya nitong ginagawa namin. Bonding moment ba sa nature? Di ba? Napakasaya. Kaka-relax sa probinsya, mahangin, presko. Kahit na marami pala yung baon namin, parang kulang pa rin, tingnan mo. Sulit na sulit talaga yung pagpunta namin dito sa pamamasyal. Sa nabusog kami, nag-enjoy sa mga nature, sa panghuli ng isda, ay talagang magkakaroon ka ng peace of mind. Parang ang sarap na makapagpahinga na malayo sa syudad, tapos ganito yung gagawin mo lang. Pahinga-pahinga, pa-fishing-fishing, parang retired na. Pero sa totoo lang, ang gusto ko lang naman ay bigyan natin yung sarili natin ng pagpapahinga kahit na busy tayo sa trabaho. Siyempre, yung family, para maging masaya rin sila na makasama tayo. Magkaroon tayo ng bonding moment sa kanila. At yun yung best pag meron tayong time na kagaya nito. Actually, nakahuli na pala ako ng 3 beses. Kaso nga lang binabalik ko dahil sobrang liliit at hindi pa pwede yun. So, eto nakahuli ako ng isa na kumumpleto para sa 1 kilo. At diniretso ko na pala sa kusina dito sa malapit din. Nilinisan ko na sila, tinanggalan ng mga hasang at bituka. At ito na yung marahil uulamin namin mamayang gabi. Bali, ang 1 kilo nga pala dito ay 120. So, pwede na rin. Pwede, di ba? Fresh na fresh pa. Balak nga namin sana lutuin sa may uling. Kaso nga lang wala silang pang-grill dito at mga lutuan. So, final answer na yung iuwi na lang namin at uulamin mamayang gabi. Habang naglilinis ako ay dumating sa bunso. Nagtatanong siya kung paano siya linisin. Sabi ko tatanggalin lang yung bituka, mga kills, at yung kaliskis. So, ayan, nalinisan na. Ibabalot ko na lang siya ng plastic. At bumalik ako dito sa bahay namin sa cottage para mag-ayos-ayos na rin. Uupo na sana ako kaso tinry ko yung camera ko na nabili na kahit saan ka magpunta ay susundan ka. So habang nasa loob kami ay naisip ko si Bunso kung nasaan siya. Dinala ko yung camera ko at ayun, binidyoan ko nasa swimming pool pala siya. Mag-isa niya lang. Kaya pala gusto niya mag-enjoy mag-isa. Ayun, nag-dive pa. Gusto ko sanang samahan siya kaso malamig yung tubig. Hinayaan ko na lang siya kasi enjoy na enjoy siya. Ayan, kahit maraming dahon, okay lang. Malinis naman yung tubig. At hindi maiwasan talaga yung mga dahon-dahon dahil napapaligiran ito ng maraming puno. Simpleng buhay. Malapit lang dito sa swimming na to ay meron ding isang cottage na pwede kayo mag-stay, especially pag gusto nyo lang mag-swimming dito. Na-remember ko yung bunso ko, ayaw niya sa tubig. Pero habang lumalaki siya ay gustong-gusto niya. Mahilig nga pala siyang maglangoy-langoy sa swimming pool doon sa amin sa loob ng subdivision kasama yung mga bata. Sige, lumangoy ka. Itong aking bunso ay magaling naman siyang mag-swimming talaga o maglangoy-langoy. Favorite niya yata yung floating. After nga pala ay bumalik ako sa bahay at nag-relax mode muna. Ayun, feeling retire. Pahinga muna. So pagkatapos pala napatayo ako at pupunta ako sa store ng may-ari. Aalamin ko kung magkano pa yung balanse na babayaran namin. Ang alam ko kasi yung isda na lang. So eto guys pala oh, ganda ng view, di ba? Yun yung Mount Arayat. At ito nga pala yung parkingan nila oh, napakalawak. So sa hapon nagdadatingan yung mga iba pang mga guests o visitor na mahilig sa isda or mamingwit. Ayan pala yung watercraft nila. At ito yung CR. Actually hindi pa siya masyadong na-improve. So ito yung magkuya. Nagduduyan ulit sila dito sa
malayo, ayan. Nasa ibang guest naman or cottage. Ayan pala yung water club na isa. Ayan, duyan. So, nakaka-enjoy talaga para sa mga bata din. Kahit limited lang yung mga activities dito. Talagang probinsyang probinsya siya, yung mafe-feel mo. Bari mo bunayik, parang doon. Ayan yung isa pang palaisdaan. At ito yung cottage din. Mas marami dito yung mahilig mangisda. Minsan may nakikita akong mga Korean. Actually kasi pabalik-balik na kami dito. Dito naman pala ay mayroon silang inihanda or inayos nila para may decoration. Siyempre kung gusto mo magpa-picture dito ka na. Ayun yung dalawa, nag-e-enjoy yun. Peace. Kaya pala yung malino. Maka 700k yamo. So, yung ibang guests pumupunta muna dito para magpa-picture. Ayan, dito sa area na to. At yung iba, ayan o, ibang guests nagpipising-pising na. Maganda yung kanilang mga equipment na rad. At meron nga pala kaming bisita dito sa bahay. Ayan o. Parang gusto niya makikain sa amin. At nabidyohan ko pala yung anak ko. Kasama yung isang aso. Ayan o. Tuwang-tuwa siya eh. At ito na nga, nag-prepare na nga kami para Tara na. umalis. So lahat Let's go. okay na, malinis. Aalis kami malinis. Annyeong So ayan, thank you. Picture naman. Ayun. Oo, Hindi na ano sa ba yun? pag-uwi. Nag-video. Uuwi na ang kawawang cowboy. Sabi ko pa.